Paano ka magkakaroon ng good stress? Ngayon, sasabihin mo sa akin, Brother Bo, meron bang ganon? Di ba lahat ng stress hindi maganda? Ay nako, may magandang stress, may good stress. Halimbawa, I'll give you an example. Ano kaya yung pangarap natin na magpahinga sa isang hammock, sa katabi ng beach, tapos merong orange juice na masarap, no? Malamig, tapos nag-iPad lang tayo sa hammock. Ay, ang sarap nun, Brother Bo. Biruin mo, isang araw wala kang gagawin kundi maghumiga-higa ng konti. Ay, ang sarap nun. I'll tell you, at the end of the day, masaya ka. Pero tanong, kunyari gagawin mo yun araw-araw ng buong buwan. Wala kang gagawin kundi humiga, mag-iPad, mag-games, manood ng kung ano-ano. Ay, Brother Bo, ang sarap nun. Talaga? Pagkatapos ng isang buwan na araw-araw, ito yung aking hula. Hindi na masyadong masaya katulad ng first day. Oh, nababawasan na yung kasiyahan. Ito na. Ano kaya kung 6 na buwan? Yan lang ang gagawin mo. 6 na buwan. Wala kang gagawin kundi mag-games, tsaka manood ng kung ano-ano, nakahiga lang sa hammock. Kaibigan, sasabihin ko sa iyo, bored na bored ka na. Bakit? Naghahanap ang buhay mo ng good stress. At sa araw na ito, papaliwanag ko 3 sources, pinanggagalingan ng good stress. Makinig ka. Ang unang pinanggagalingan ng good stress ay purpose. Magkikwento ako. Doon sa Nazi concentration camp, nagkaroon sila ng psychological exercise na kung, ito ang ginawa nila. What will crush the human spirit? Yun ang tinatanong ng mga Nazis. You know? And ang cruel na ginawa nila. Alam mo yung mga prisoners, kinuha nila ang kama, tinanggal nila ang silya sa selda nila. Alam mo, discouraged yung mga preso. Pero, nag-survive sila. Sumunod. Imbes na 12 hours a day yung trabaho ng mga preso, ginawa nilang 16. Ay, grabe. Talagang, hirap na hirap yung mga preso. Pero, they survived. They survived. O, pangatlo, yung pagkain nila, hinati na lang. Konting-konti na yung pagkain nila. Naku, talaga nanghina yung mga preso, nagkasakit. Pero they survived. Ito na, yung last experiment. Alam mo ginawa ng mga guards? Pagbangon ng mga preso sa umaga, sinabi nila, hukayin nyo. Maghukay kayo. So, hukay sila. Buong araw, naghukay. Ang balon, ang lalim na. The next day, ipuno mo nyo yan. Ipuno mo na. Yung lupa, ibalik nyo. Bakit? Basta. Sa susunod na araw, hukay ulit. Sa susunod na araw, punuin na naman yung butas. Sa susunod, hukay ulit. Alam mo, dahan-dahan namamatay yung mga preso. Namamatay. Bakit? Yung mga guards, yung mga Nazi, nung kinuha ang kama, ang sili, ang pagkain, ang tulog, nag-survive yung mga preso. Pero nung tinanggal nila ang purpose, di ba walang purpose yun? Hukay ka ngayon. Bukas punuin mo yung butas. Parang, bakit? Nawala yung purpose, namatay sila. Kaibigan, isipin mo yan, the source, ang pinanggagalingan ng good stress sa buhay, purpose. Ano yung purpose mo? Ba't mo ginagawa yung ginagawa mo? Para ba sa pamilya? Para ba kay Lord? Para ba sa tinutulungan mo? Kailangan may purpose ka. Which brings me to number 2, love. Love is the source of good stress. Isipin mo yan, Bakit? If you love God, you love others, you love yourself, no? Yung 3 yan. Ay nako, you will have good stress. Stress na kailangan mo para sa buhay. At pangatlo, si Lord mismo, ang source ng good stress. I'll tell you why, sabihin ko sa iyo. Si Lord, He comforts the disturbed, but He disturbs the comfortable. Nagets niya yan? May mga tagasunod ni Lord, komportable na masyado. Hindi na nila iniisip yung iba. Basta ako may pagkain, basta ako, okay ako. Ay nako, kailangan mong lumabas sa sarili mo and the Lord will be the one to do that. Ang ebanghelyo natin ngayon, tungkol kay King Herod. Si King Herod, hinaharap niya si Jesus, biruin mo,
kalaban yan, di ba? Hinanap niya, bakit? Not to be transformed, but to be entertained. Gusto lang niya makinig, gusto lang niya mag-osyoso. Osyoso ba tawag doon? Gusto niya wala lang, popular tong si Jesus, ba't kaya? Ganun lang. Curiosity lang, hindi commitment. Kaibigan, hindi pwedeng ganun sa buhay natin. Kung talagang sumusunod tayo kay Lord, talagang we're gonna give our lives to Him. Kwento ko sa inyo sa dami ng problema ko ngayon, kung gusto kong bawasan, simple lang ang dapat kong gawin. Huwag mag-serve kay Lord. Ay, talaga, ang dami kong mga problema, mawawala na. Pero hindi Tawag ni Lord yan sa akin, maglingkod So maglilingkod ako, maski dumadami yung problema ko. Bakit dumadami yung problema ko? Yung problema ng ibang tao, nagiging problema ko. Di ba? Kasi love mo sila My dear friend, dasal nga tayo. I want you to pray and ask God, Lord, disturb me. In Jesus' name, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo. Panginoon, tulungan mo ako. Meron akong mga problema, Panginoon, at binibigay ko lahat ito sa iyo. Sinusuko ko, Panginoon, lahat ng mga problema na to. At hinihiling ko, bigyan mo ako, Panginoon, ng good stress. Hindi yung bad stress, Lord, yung good stress. Na alam ko, ginagawa ko to para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Amen and amen! Woo! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa joining me now here. And kung gusto mo magtumulong sa akin sa Full Tank, you can become a Full Tank supporter. Kung sa Facebook, click the link that says support now. Sa YouTube naman, yung button join. And you will receive Full Tank Saturday and Sunday. God bless you. I will see you tomorrow.